Tonight, alam niyo po tonight, hindi po ako magpe-preach, Hindi po ako magpe-preach. Instead, what we will do tonight is Bible study. Sabi niyo nga, Bible study. Isa pa, Bible study. Kaya po naglagay ako ng message sa ating mga messengers, sa ating mga leaders, na magdala kayo ng pen at ballpen. Pen at book notes, po? Ball pen and book notes. Because I want you to write everything na inyo maririnig ngayon. I will give you a lot of verses, but I have 7 points na napaka-importanting marinig nyo sa gabing ito. And I really claim in Jesus' name na yung 7 points na magbibigay sa inyo ng enough conviction after this tonight. Na magbigay po ng conviction sa atin to after ng gabing ito. Can I hear an amen? So I would suggest that each of you will take your notes, at kaya nga po ako nag-pause, na kailangan may dala tayo. Kung wala man, kayo po'y mag-note sa inyong cellphone. Why? Because tonight, I would like to talk to you about something na nakalimutan ng gawin ng mga simbahan. Something na hindi ginagawa ng mga believer. Hindi lahat gumagawa nito. Amen? At ito po yung malungkot kapag ang simbahan is ganito, Something na ini-ignore lang siguro, maaring naririnig pero po ini-ignore. O maaring nakalimutan na talaga. And I want you to see kung ano yung mga verses na makikita natin dito. I want you to imagine na sa gabing ito is merong mensahe si Lord sa iyo na napaka-importante. Amen? So, what do you think of fulfilling the Great Commission through evangelism? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi po ako pinatulog ni Lord nung naihi ako kaninang umaga. Naihi lang po ako kaninang umaga, hindi po ako pinatulog ni Lord. 5:30 siguro yung before 6, hindi na po ako nakatulog. Samantalang 3 o'clock ng early morning is nagawa ko na supposed to be yung message na para ngayon. Alam niyo po ba na hindi ako pinatulog talaga ni Lord? Promise. Kasi po sabi niya, gusto ko ituro mo sa pagbabalik is something na kailangan ng gawin ng church as soon as possible. Amen? So, kung yung ilang simbahan nakakalimutan ng gawin, yung Great Commission, dito sa LRC, intentional ang commission dito. Intentional discipleship ang ginagawa natin. I know mga anak na you will not be excited tonight. Diba? Kasi hindi naman blessings, favors, hindi naman miracles yung pag-uusapan natin tonight. But this is something na hindi nagagawa talaga ng mga tao sa loob ng simbahan. Hindi lahat po excited dito. But as I said, this topic will not be exciting to you tonight, but it's okay, it's alright, because I believe, after tonight, magkakaroon ka ng realization at magpapasalamat ka sa Diyos na mabuti na lang narinig ko to tonight. Amen? Dahil malalaman mo ang importance itong topic na to sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Amen? Kasi kung walang gumawa nito sa iyo ngayon, hindi mo kilala ang Panginoon. I want you to see that. Kung hindi ka in-invite, kung hindi ka pinagsabihan ng tungkol sa kaligtasan, wala ka ngayon dito. Tama? Pero nandito ka ngayon because of this. Somebody has evangelized to you, somebody has talked to you, somebody has invited you to come. Amen? Nung Tuesday evening, nagkaroon po ng meeting ng leadership at nag-usap kami about from the house to the harvest. Yung amin pong leadership cell group, mentoring, And I hope na na-share nila sa inyo to. Kasi sabi ko sa kanila, noong Tuesday night, pasadahan nyo sa mga cell group niya before Friday. I speak about this time na babalik tayo sa harvest place. Ito pong harvest place, ito pong harvest, dalawa po meaning yan. From the house to the harvest, meaning dito sa harvest event at yung dati kang nasa bahay, back tayo sa harvest ng soul. Yan po yung point ko nung gabi yan sa mga leaders. But actually, ang sabi ko po sa kanila, sabi ng Panginoon sa akin, 4 weeks, 4 weeks na wala tayo, ang dami po realization kasi wala naman pong nagpatigil sa atin. Would you believe that? Wala
naman nagsabi wag tayo mag-church eh. Wala. Pero because of the thing that is happening around, tayo nag-decide na magpahinga muna ng 4 na linggo. Para po masecure natin wala tayong problema. Amen? Pero po yung 4 na linggong yon, alam nyo ba na hindi na sayang yon? Kasi that pause of 4 weeks is a preparation. Ang sabi ko sa mga leader, it's a preparation. Bakit po naging preparation? Why do you think so? Because God, sabi ko, has used the delay to deepen our faith. Ito po mismo yung slide na ginamit ko noong Tuesday. Ngayon, bakit ko nasabi yan? Bakit ko nasabi yan? Na to deepen our faith. Hindi nyo ba nakita na ang dami nating effort no last 4 weeks? Hindi napansin? Yung 4 weeks na yon, ang dami nating effort na ginawa. Ang technical team, ang music team, ang bawat primary leaders, ang mga cell group leaders, kung saan tayo po pwesto, ang recording, ang dami nating ginawa. Pero kung tutusin, pupunta ka lang dito, okay na. Hello, are you with me? So, pinakita po sa akin ni Lord nung Tuesday, ito po yung ginamit ko nung Tuesday, sinabi ko sa mga leader na kahit na tayo iwahiwalay, nagpatuloy tayo. At nakita nyo na meron pa nga mga invite yung bawat cell group. Meron pa nga wini-welcome, tama? Amen? At alam nyo po ba na, sino nakaramdam na excited tayo tonight na bumalik dito? Tama? Ako po, I'm so excited na bumalik dito. Amen? Actually, minadali ko yung message. Tapos na talaga kaninang madaling araw na 3:00. Pero po, paggising ko, hindi ako pinatulog ni Lord talaga. Binago niya yung mensahe po. Alam mo, sabi sa akin ni Lord, ito, totoo to ha, dito po. Ang sabi niya, nag-mentoring ka sa mga leader mo about something, tapos ang ituturo mo iba, idiretso mo yon. Amen? Idiretso mo yung tinuro mo sa mga leader mo. So I could say that the waiting till this moment was never wasted. Tama? Bakit hindi naging wasted? Because tonight, I will tell you something na ibinigay sa akin ni Lord, bakit tayo nawala ng 4 weeks? Ano yung gagawin natin pagbalik natin? Tama? And the Lord wants us to be more refined, renewed, and realigned. Ito po yung sabi ko sa mga cell leader nyo. Ito po yung sabi ko sa mga primary leader ng Tuesday. Sa pagbabalik natin, God wants us to be refined. Pag sinabing refined, na-polish. Alam mo yung sapatos na pinakintab mo? Parang gano'n. Ang gusto ni Lord, ganun tayo ngayong pagbalik natin. Amen? And it give me a hope because alam niyo bakit? Kasi po, bago tayo, yung huling preaching ko sa online, doon po sa center, is nagturo ko about rapture. Naalala niyo yun? Napanood niyo ba yun? Yung hindi nakapanood doon, panoorin niyo. Ano po? At ang sabi ko, dudugtungan ko yon. Pero sabi ni Lord, bago mo dugtungan, pukpukin mo muna sila rito sa message na to. Amen? Pukpukin mo muna sila. Refine means na-polish ka lalo kang dapat kumintab as a follower of Christ. Meaning, dapat lalo tayong mag-double effort na gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. Gusto ni Lord, maramdaman mong excited ka every day at hindi lang today. Tama? And renewed. Ano yung renewed? Ano yung renewed? Ang renewed is, yung pagbalik mo dito, revive ka. Kasi ang tagal mong hinintay na magsama-sama tayo uli. Alam niyo ba doon sa pastoral house, nagpupuri kami doon, nakagano yung mga tao, hindi makagalaw. Kasi ang sikip. Amen. Ewan ko sa mga pwesto nyo, pero po doon masikip. Na po? Yung naalala mo ba nung si Lord, kung paano ka tinawag at nung naramdaman mo siya nung bago ka pa lang? Naalala mo yung pagmamahal mo kay Lord noon? Yung so excited ka every Friday at sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Pero ang problema po sa mga Kristiyano, habang nagtatagal, parang nagiging daily activity na lang yung pagka-Christian mo. Amen. Ako kung yun po yung ginagawa, yung sinasabi ko? Are you getting my point? Yung magkaroon ka na realization na may plano ang Diyos sa buhay mo. Kasi marami sa atin, relax na lang talaga. We are so relaxed. That even though ikaw is tapos ng training, you are so relaxed. At yung iba nasa training, nawala. Amen? Nag-encounter. So much excited. Pero po, after ng 2-3 weeks, nawala.
Amen. Are you listening to me, mga anak? Alam niyo po ba napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin kung magdadire-diretso lang tayo? Alam niyo ba yan? So, the Lord wants you to be revived, kaya po, refined and renewed. Ano yung realign? Yung babalik ka, ba't ba napipindot ko yun? Yung babalik ka sa calling mo. Yung alam mo, yung assignment mo. Bakit ka ba tinawag ni Lord? Para i-bless niya lang o para umupo ka lang dyan? No. That's not the plan of God. Ba't ka nandyan? I want you to realize that hindi po yan ang plano ni Diyos, na Lord, kaya ka nandyan. So I want you to realign, ang sabi ni Lord, isa puso mo yung assignment na binigay ko sa iyo. And so sa gabing ito, lahat po tayo, lahat na nakaupo rito, magkaroon tayo ng pagkakataon na ibalik natin yung original purpose ba't ka tinawag ni Lord. Ibalik po natin. Amen? Ibalik niyo yung init. Pansinin nyo, yung mga leaders na nandito, matatagal na rito, pansinin nyo, hindi tayo lumalayo sa 200. Hindi na mapansin? Kasi, hindi naman lahat kasi tayo gumagalaw. Kung lahat lang tayo gagalaw, sigurado merong madadagdag. Mga anak, tandaan nyo palagi, look at me, hindi tayo nagpaparami. Okay, lagi ko sinasabi yan, hindi tayo nagpaparami. We must follow the Great Commission. At kapag lahat tayo sumunod sa Great Commission, sigurado dadami tayo. Yung mga hindi pa save, masasave. Amen? Yung wala pang alam sa Panginoon, maralaman nila kung sino ang Panginoon. Kung sino ang Savior. Kung lahat tayo gagawa. No? In fact, naging burden po sa akin in my heart. Mabuti na lang po, meron na ako nakareading mga verses na po hindi ako nahirapan. So kanina, umupo po ako sa computer mga 9 o'clock ng umaga, dare-diretso na yon. Hanggang sa tinapos ko talaga, lumabas pa ako kasi nagpagawa po ako ng happy birthday sa labas. Nakita niyo happy birthday doon? Kasi requirement sa atin ng venue owner na kailangan may ganon. Para po hindi halatang may church dito. No? At kaya nga po tayo nag-train kanina kung ano gagawin natin. Tama? So, nang binabasa ko po ito, nagkaroon ako ng burden na po. Ang sabi ko, Lord, ano yung isa-share ko? So, naisip ko, meron ako mga past na sinare noon na pinagsama-sama ko lang yung mga verses para bumuo ko na something na bago ngayon na maririnig nyo. At binigyan ako ni Lord na 7 points na gusto ko i-share sa inyo lahat. Amen? And the following events, ano ba yung nangyari after na rapture? Alam nyo po, yung sinyal ko sa inyo na nag-rapture, gusto ko sanang dugtungan yun. Dudugtungan ko yun, promise. Pero po, alam nyo ba sa rapture, lahat ng mga worthy kukunin ni Lord? Lahat. Halimbawa, nag-rapture ngayon. Halimbawa, ngayon na, boom! Nag-rapture. So, yung mga gustong kunin ni Lord sa loob nito, ng hall na to, kukunin niya. Kukunin niya. So, ang maiiwan lang dito, yung sapatos, yung pantalon, yung damit, wala na. Lahat tayo kinuha ni Lord. In one blink of an eye. Yun yung katotohanan na sinare ko sa inyo. Tama? Now, pagdating mo doon, sa langit, nandoon tayo for the next 7 years. Kasi magkakaroon po ng 7 years tribulation dito sa lupa. Yung tawag ng Bible doon, Great Tribulation. Amen? 7 taon yon. So lahat ng nananampalataya kay Lord, nasa langit na, andoon kasama ni Lord, ang maiiwan dito yung mga soul na hindi nakakilala kay Lord. Yung 7 taon na yon, yung unang 3 taon, medyo magaang pa, pero mabigat na yon. Pero ang pinakamabigat, yung natitirang 3.5. So ang ayaw ni Lord is yung mga tao maiwan dito sa lupa. Ang gusto niya, lahat tayo, dalhin niya paakyat sa langit. Kasi ang maiiwan dito sa lupa, magsisisi ng so much. So much talaga. Pag naiwan ka dito sa rapture. Magsisisi ka so much dahil hindi mo nagawa yung mga bagay na dapat mong ginawa nung naandito ka. Alam niyo ba may video ko nakita, ganito, nagtuturo yung pastor, biglang nag-rapture, naiwan si pastor. Saka yung ibang congregation, pero maraming nadala. Parang nakakatawa, no? Si pastor ang naiwan. Alam niyo ba ang tanong doon?
Bakit si pastor naiwan? Kung si pastor naiwan na nagsasalita ng Word of God, how about kayo nakaupo lang dyan? Amen. How about kayo nakaupo lang dyan? At alam niyo ba yung 7 taon na yon is pagsisisihan talaga ng mga tao. Halimbawa may best friend ka, may kaibigan ka, may kamag-anak ka na hindi mo pa nadala at hindi pa nanalangin sa Panginoon. May iwan sila rito. Doon lalabas yung mark of the beast na nangyayari na ngayon. Nagsisimula na ngayon. Alam niyo po kanina, dumaan sa, papalipas ako ng oras kanina, nagre-relax lang ako konti. Kasi pag gumagawa ako ng message, meron ako mga 10 minutes sa break. Kasi parang nakukultay utak ko ba, dire-diretso. So dumaan po sa akin yung tinuro ko sa Marriott Hotel. Nagturo ako sa Marriott Hotel dati. Yung mark of the beast. Gusto niyo ba marinig yan? Maganda yun. Doon yung makikita kung saan nagsimula ang pera at hanggang ngayon, sa nangyayari sa mundo ngayon, bakit nangyayari yung mga nangyayari ngayon? Minsan babalikan natin yan. Kaya ko sinasabi sa inyo to because ayaw nating maiwan ang mga tao dito sa lupa na kakilala mo. Kailangan nyo madala. Amen? Ngayon, yung pong rapture na yon, sabi ko kanina, 7 taon tayo doon sa langit. Kasi pagbalik ni Lord, magre-reign siya ng 1,000 years dito sa lupa. Pagbalik niya, kasama tayong lahat. Hello. Are you listening to me? That's the story in the Bible. So meaning, yung 7 taon na yon, habang nandun tayo sa langit, doon magkakaroon ng tanungan. Uy, ilang taon ka ng Christian? Sabi ni Lord, ako po, matagal na po. At talaga, ilang crown ang ibibigay mo sa akin today na nandito ka? Crown is souls na nadala mo sa church. Amen. Amen. Are you listening to me? Doon magkakaroon ng tanungan. Tapos daw may kita si Ezekiel. Papakilala sa'yo ni Lord. Oy, Hans, ito nga pala si Ezekiel, sabi ni Lord. Tapos sabi ni Ezekiel, oy, Hans, brother, did you read my book? Tama? Sasabihin niya, ay, kasi nasa New Testament na ako, sir, eh. Ibig sabihin, nilagpasan mo talaga yung Old Testament. Alam niyo ba, naiisip ko lang yon, pero gano'n ang mangyayari. Gano'n po yung mangyayari, okay? Now, because pagharap natin sa Panginoon, maglalatag po tayo ng crown sa Kanya. Ito po yung sabi ng Bible, after all, what gives us hope and joy, and what will be our proud reward and crown as we stand before our Lord Jesus when He returns? So sinasabi po rito ni Paul, si Paul ang nagsasalita, na mga taong nadala niya sa paan ng Panginoon, the believers in Thessalonica, are His crown in rejoicing. Yun po yung mga crown na dadala niya. That only means the souls that He won for the Lord. Yung mga kaluluwang inailapit mo sa Panginoon, yung na-invite mo, nadala mo sa church at sumamba sa Panginoon. Tama? Amen. Are you there? Tama ba? So our reward is not gold or riches. Our reward is the people that you bring to the feet of Jesus that was redeemed by Jesus. Tama? And through your obedience, mangyayari yon. Ngayon, ang gusto ko po sabihin, dito po sa buhay natin ito, Kristiyano na meron tayo, dapat po habang malakas ka pa, habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, o habang hindi ka pa nararapture, we need to continually share the gospel. Amen? Huwag po tayong titigil. Kasi po, napakarami pang tao hindi nakakilala sa Panginoon. At karamihan doon, katrabaho mo. Karamihan doon, kasama mo sa flat. Karamihan doon, nakakausap mo palagi. Hello, are you listening to me? At alam niyo po ba na ang Diyos pinili ka? Sino naniniwala rito ang Diyos pinili ka?
Taas ang kamay. Naniniwala siya na ang Diyos pinili siya. O kita mo, lahat tayo naniniwala. Tingnan mo sabi ni Lord, you didn't choose me. Ako, halimbawa si Jesus, you didn't choose me. I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit. Bakit ka tinawag ni Lord? Again, bakit? For you to have a fruit. Lasting fruit. Yan po yung dahilan. Ba't ka tinawag ni Lord? Hindi para pagpalain ka. Kasi po, hindi ko lang sinama dyan sa verse na yan. After ng verse na yan, ang sabi niya, so that whatever you ask in my Father, in my name, I will give it to you. So meaning, kapag ikaw is nagpo-produce ng lasting fruit, ang Panginoon, lahat ng blessing na gusto mo, ibibigay niya sa'yo. Ganun lang kasimple. Tama? Are you there? Kung gusto mo magkaroon ng magandang trabaho, gusto mo lumaki sweldo mo, gusto mo magkaroon ng magandang bahay sa Pilipinas, then, produce a lasting fruit. Try to share the gospel to people because wala pong ibang gagawa kundi tayo lang. Amen? Wala pong ibang gagawa niyan kundi tayo lang. Specifically, nilagay tayo ni Lord dito sa church na ito, dito sa Abu Dhabi. Isipin mo, nakasakay ka pa ng eroplano, makilala mo lang si Lord. Alam niyo ako po, pag naiisip ko yung blessed na blessed ako. Alam niyo bakit? Napakaraming pastor sa Pilipinas. Bakit ako dito pa nagpastor? Isipin niyo yung blessing na yon. Kailangan ko pa sumakay ng eroplano para lang magpastor. Samantalang pwede naman doon sa Pilipinas, pwede naman sa Ibus, Cavite. Amen? Pwede naman, kasi may classmate ako doon pastor. Tama? So I was so blessed dahil po, nakikita ko itong mga verses na to na pinanghawakan ko talaga sa buhay ko. Alam niyo po ba nang nakita ko itong verse na to? 2002 kami nakakilala, around 2004 nung una ko nakita yan at naipaliwanag sa pulpito. Diyan po ako tinamaan ng todo, kaya sabi ko mag-share ako ng gospel, magte-train ako ng someone sa drums, then unti-unti akong bumaba roon, ginawa po ako head ng evangelism. Alam niyo po ba na sa sharing ko ng gospel, doon ako naging pastor? Doon po ako naging pastor. At kung babalikan lang talaga, babalikan. Alam niyo po ba, meron ako ng folder. Meron akong folder sa aking files. Binalikan ko lahat yung mga siniran namin doon, pinuntahan namin doon, lahat yung mga picture, grabe. Ang dami ko na palang nasyaran talagang tao. Grabe po, andun lahat. Gusto ko sana ilagay dito, pero wag na lang. Dahil ang dami nun. Amen? Hindi ko po pinagyayamang sa inyo to. I want you to have the heart of an evangelist. Kasi po, lahat tayo tinawag ni Lord for this purpose. Nakita niyo po ba yan? Yan po yung verse na nakita ko noong 2004, early 2004. Nag-train ako ng someone na papalit sa akin sa music team. Then bumaba ako dyan, nagsimula ako mag-share ng gospel without the pastor telling me. And then dumami yung tao sa church. Naging elder ako, naging deacon, naging elder, then ginawa akong pastor. After 5 years na kumilala ako kay Lord. Amen? Na doon ko po nakita na talagang totoo yan. Hindi ko lang dinuktong yan. I-take note nyo, ang pagkatapos ng lasting fruit is yung open check. Merong open check si Lord sa'yo na pirmado na, walang presyo, ikaw maglagay. Basta mag-produce ka lang ng lasting fruit. Si Lord ang bahala talaga sa buhay mo. Siya talaga. Yan lang ang gusto niya, kaya kanya pinili. Hindi ka lang niya pinili, in-appoint ka pa niya. Isipin mo yon. Tapos ikaw, after receiving so many blessings, after telling, Lord, I love you, wala akong magawa kung wala ka, nakaupo lang tayo dyan. At alam niyo po ba, we are so blessed in this vision na meron tayo because we're trying to teach you, we're trying to train everyone so that lahat tayo is magkaroon ng lasting fruit. To produce lasting fruit. Are you all following me? Narinig niyo po ako? Amen. So, to go and produce lasting fruit, yan po yung sabi niya. Ang lasting fruit po dyan is souls. Tama? So, ilan na yung eternal results ng obedience mo kay Lord? Ilan na? Ilan na yung nakakilala kay Lord dahil sa ministry meron ka? Ilan na? Just ask yourself, pag-uwi mo.
Kasi po doon sa rapture, pag akit talaga natin, doon magkakaroon ng tanungan. Although naandong ka na, pero may tanungan pa na mangyayari. Amen? Amen. Amen. Kayo mga nag-i-invite at yung nag-share ng gospel, ang sabi ng Bible, they're so wise. At ito pa yung nabasa ko noon. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars. What? Ano sabi? Forever. Alam nyo, kapag artista ka, mawawala yung star pagka-star mo one day. Pero kapag nagsishare ka ng gospel, forever, star ka. Ang sabi ni Lord. Tama? Yan po yung mga verses na inipon ko, kasi yan po yung mga verses na nakita ko nung ako po'y bago pa lang sa church. Hindi po sinabi ng Bible na kapag graduate ka ng UP, ng De La Salle, ng Women's University, wise ka. Hindi yan sinabi yon. The wisest people who live on this earth is the one who win souls for the Lord. Amen. And to tell you frankly, I keep trying to go to the next message na gusto ng Panginoon para sa gabing ito, pero po ito talaga yung gusto niya. Believe me, ito po talaga yung gusto niya. Now, would you believe if I will tell you tonight that the heart of God is burdened because the church has lost its compassion. Ang mga simbahan po, masaya na. Napakarami po, masaya na. Nagdiriwang ng kanilang 15, 18, 20 years anniversary. Ang attendee, wala pang 50. Praise God, at least umaabot tayo sa ganitong number. Pero tayo po, ang nangyari sa atin, hindi lang one roof, nagkaroon tayo ng branches. And that's the best thing, tama? Hello. Narinig niyo po ako? Amen. The reason but graduate ka ng soul is because the Lord wants you to win souls. Graduate ka ng SOL3. Ang rason niyan is para mag-win ka. So bakit ko po nasabing burden ng puso ng Panginoon? Kasi po maraming lost na people. Unsaved people, marami po. Unchurched people. And would you believe na lahat ng mga taong yon are going to hell? Kagaya mo, kung di natin nakilala si Lord, lahat tayo bound to hell. Because the truth, they don't know the truth that will set them free. Amen? I want you to feel what I'm trying to tell you, mga anak. I want you to feel this. Because ang mga taong hindi nakakilala kay Lord is pupunta sa impyerno. Totoo yun, Brad, yung imbisita natin. Hindi mahalaga ang kilala mo ang Diyos. Ang kailangan niya, intimate relationship para makarating ka sa langit. Hindi lang kilala mo siya. Amen? Amen? At alam niyo ba sa 7 main cell group na meron tayo, praise God, nandito ba si Sister Catherine? Ha? O, sa CR. Yung cell group pa lang ni Sister Catherine ang nasiran ko about the condition of the lost souls. Ito po yung unang conviction na binigay sa akin ni Lord na kay Catherine ko pa lang na-share. Iikutin ko yung buong cell group. Meron pong 3 kondisyon ang isang lost na soul. Para lalo tayong ganahan, bakit natin kailangan mag-win? Kasi isang taong walang Diyos, meron siyang 3 kondisyon na hindi natin naintindihan. Tama? Iikot po ako sa mga cells para dyan. And tonight, sa totoo lang mga anak, gusto ko i-remind kayong lahat na mga lost souls na to is nakakausap po palagi. Kasama mo sa opisina. Kung nakasharing na flat ka, kasama mo sa flat. Nakakasama mo sa bus. Kung may transport ka, katabi mo lagi sa bus. And sadly, you never say anything to them about salvation. That's very sad. Amen? But I was so proud do sa iba na nakapagdala ng mga first-timer dito tuwing Friday worship. Palapahan nga natin si Brother Martin na may dalang isa ngayon.
Si Brother Martin, lagi ko nakikita yan. Yan po ay nakaupo sa Karakti, sa shawarmahan, at pinopost niya na nagsishare siya ng gospel. I like it. Alam niyo kung bakit? Hindi nagyayabang yon. Pinapakita niya sa inyo na kaya niyang gawin yon. Kaya sana gawin niyo rin. Kasi ganun ang ginawa ko noon. Every soul na nawiwin ko, pinipicturean ko talaga. Para ma-encourage yung iba na gawin yung ginagawa ko. Tama? Huwag po kayo mawalan ng compassion sa mga tao. Amen? Amen. So yung mga nakakapag-invite dito, palakpakan nga natin si Lord. Come on, please. So again, sabi ko sa inyo, I got 7 points tonight that I would like to give to you. And this is very important topic and hopefully lahat kayo makapag-take notes. Amen? So let's read our first verse. Ang sabi rito, then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. So sinasabi ni Lord na napakaraming harvest sa paligid, pero walang nag-harvest. Walang nagle-labor. Walang nagsasalita. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Alam niyo po sa totoo lang, around 90% of Filipinos are worshiping a wrong God. We are called a Christian country. Ito yung totoo. But we are worshiping a wrong God. Dapat biblical. Dapat kung ano yung nakasulat sa Bible, dapat yun ang kinikilala nating Diyos. Hindi yung sinakop tayo ng Kastila, naging Roman Catholic ka, at wala kang kalaban-laban kasi lola't lola mo, nanay, tatay mo, Roman Catholic ng pinanganak. Dahil lang yon sa sinakop tayo ng Kastila, pero hindi mo alam ang totoo. Dahil wala kang Biblia ang binabasa. Amen? 90% of Filipinos, isipin mo, are going to hell because they don't know the truth. Meaning, 6 to 10% lang yung mga involved at may relasyon sa Diyos. So, kasama tayo roon. So, dahil kayo yung mga tinawag ng Panginoon, ano ngayon ang gagawin mo? Amen? Are you feeling what I'm trying to say to you? Naramdaman niyo ba yung naramdaman ko? Salamat, Lord. May 4 na nakaintindi. How about yung iba? Amen? Kaya sabi ni Lord dito, harvest truly is plentiful. Kasi 90% ng Pilipino pupunta doon sa hell. Sila yung harvest. Pero yung laborers are few. Kaya sabi niya, therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers. Sino yung ipagpe-pray mo? Yung katabi mo. Ipag-pray mo yan na mag-labor. We need to pray for the people here in this church to be a laborer. To be passionate about sharing the gospel. And I believe this is the perfect time kasi po taglamig na. Hindi po mainit. Huwag kayo makontento na nakaupo sa cell group nyo. Lumabas kayo. Lumabas po tayo. Taglamig na. Ang dami po mabibingwet. Mag-ingat lang tayo. Be wise when you share the gospel. Amen? So sinasabi rito yung laborer, the one who will share are very few. So we need to pray for laborers. Can I hear an amen, please? Amen. So my first point tonight is pray for laborers. Amen? We got people that are so passionate about a lot of things. Ang dami po niyan. So many people are passionate about multi-level marketing. Yung mga networking na yan, tingnan nyo ha. Yung mga nagne-networking, gumagawa ng paraan, ginagamit ang social media, gumagastos para lang makarating ka doon sa networking. Tama, tama, tama? So, kung ikaw ay may passion at may compassion tonight, gagawa ka rin ng paraan. Yung cell group mo gagawa ng paraan. Gagawa kayo ng paraan. Kung kailangan nyo ako, invite nyo ako. Gawa tayo ng paraan.
Kasi po, namimiss ko talaga na mag-share ng gospel. Kahit hindi mo birthday, mag-birthday ka. Makapag-invite ka lang. Kahit hindi nyo anniversary mag-asawa, mag-anniversary kayo para madala nyo yung mga couples doon, yung mga taong kasama nyo sa office. Magpa-Thanksgiving ka, madala mo lang sila. Tama? Tama, yung mga nagne-networking they're selling different kind of stuff sa social media, makakuha lang. Makakuha lang talaga na makikinig sa kanila. So we need to do the same. Tama? Tayo mga born-again Christian na tinawag, amen? Mga Bible believer Christian na tinawag, we must be also passionate and aggressive so that the Lord will be pleased sa ginagawa natin. Naramdaman nyo ba ang sinasabi ko? Now, question lang sa inyo lahat. Question lang. Kailan yung huling araw na nanalangin ka na yung kaibigan mo madala mo sa church? Yung kakilala mo madala mo sa church? Yung ka-office mate mo madala mo sa church? Para sila magkaroon naman ng salvation. Kailan yun? Kailan mo pinag-pray? Tanungin mo lang yung sarili mo tonight. Kailan ka nga ba nag-pray para sa kanila? I was asking you a question and no one of you are answering. Yun ang totoo. Wala kasi. Tama? Kasi wala. When was the last time you invite your friends, somebody, and brought her in the church? Pangalawang tanong na yun, wala pa rin nag-amen, meaning talagang wala. Imagine. Imagine ninyo mga anak. Imagine ninyo. Tama? Hello? May kausap ba ako rito? So, gusto kong tandaan nyo to. Remember, look at me everybody. Look at me and listen to me carefully. Those people that you know who don't have relationship yet to Jesus Christ, they will go to hell one day. Lahat sila pupunta sa hell. Mga kaibigan mo, ka-office mate mo na hindi ka man lang nagkwento, lahat yung pag namatay at nag-rapture, may iwan sila rito o namatay sila, ang punta nila sa hell. And you will be questioned by God dahil katabi mo siya for many times, kaibigan mo, kausap mo lagi, pero hindi ka man lang nagsalita kahit minsan sa kanya. Now, kung hindi sasama, at least nagsalita ka. Tama? Paano pag sumama? Paano pag sumama? Paano pag naandito, sumama siya at pumunta rito? Kagaya niyan, yung pumapasok sa pinto right now, sino nag-invite dyan? Ano pangalan niya? Sino nag-invite sa kanya? Bago ka lang, di ba? Ilang buwan ka na umattend? 2 months, tingnan mo. Magmula nung first timer yan hanggang ngayon, dire-diretso. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano kung wala nagsalita sa kanya? Nasaan ngayon yan? I want you to see that. Paano kung di siya in-invite? Paano kung di nagsalita sa kanya? Nasaan siya ngayon? Kasi hindi ko ito makakalimutan ng first timer Tahimik na tahimik yan. Ngayon, daldal na. Kasi kapamilya na, tama? Ganun talaga. Amen? Umahabol pa yan, galing trabaho. Tingnan mo. Laging late yan kasi galing trabaho. Pero maganda roon, umahabol siya. Mag-encounter ka ba? O yan, kailan mag-encounter ka, binibida kita ngayon. Okay? No, to tell you frankly, mga anak, honestly, di ba, kung dito in-invite, wala na to ngayon. Wala to ngayon. Nasaan ngayon yan? Baka paglabas niya, na doon sa mga disco bar. For sure. Pero magmula nung nakilala niya si Lord, magmula nung first timer siya, hindi na nawala to Alam ko to dire-diretso to At kaya siya nandito because somebody has invited him. Ngayon, mag-invite ka. Pag hindi sumama, at least in-invite mo. At least tinry mo yung best mo, tama? Paano kung hindi ka nagsasalita? Yun ang mabigat. Paano yung makakilala mo hindi ka nagsasalita, tama? They will go to hell one day. Yun yung problema because they don't know the truth. Ikaw, alam na alam mo yung truth.
Tama? So you must have compassion in your heart. And besides, again, ulitin ko sa inyo, hindi ka nakaupo dyan ngayon kung wala nag-invite sa'yo. Ako, kung hindi kami kinulit na nag-invite sa amin, wala kami ngayon dito. Wala ako ngayon dito. And that's one thing, bakit ako may compassion to share the gospel because I see that those people is may buhay na kagaya ko noon. Tama? Ang laki ng pagbabago pag nakilala mo si Lord. So, paano yung mga taong nasa paligid mo? Sabi mo sa katabi mo, kaliwat kanan, you know what? I'm praying for you. Starting today, that you will be one of those laborers. Sabihin mo, mga anak, huwag niyong gawing katawa-tawa yung sinasabi ko sa inyo tonight because ito yung conviction na binigay sa akin ni Lord. After this, I will not ever talk this again. At least, pagharap ko kay Lord, sinabihan ko kayo. Pag tinanong ako ni Lord, ano nangyari sa mga LRC, bakit, Lord, sinare ko sa kanila yung katotohanan. Sinare ko sa kanila nung araw na yon. Number 2, you are called to be fishers of men. Tandaan niyo yan, no? Alam niyo ba yan? Sabi mo sa katabi mo, you are called to be fishers of men. Sino dito yung may pamilyang fisherman? Taas ang kamay. O, sige po, taas ang kamay, taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, hindi ganun karami. Pero po, alam niyo po ba mga fisherman, na po, may sariling bangka yan o nagre-renta ng bangka. Dalawa lang yan. May sarili silang bangka sa Guam or sila'y nagre-renta ng bangka. Ano po? Ganun po yan. Now, let's read Matthew 4:19. Ang sabi rito, then he said to them, Jesus Christ is speaking here, follow me and I will make you a fisher of men. Alam niyo po, first thing foremost, ang mga kausap ni Lord dito is mga fishermen. Meaning, ano yung revelation? Mga fishermen, hindi nag-aral sa Bible school, hindi nagbasa ng Bible, hindi umattend ng church, mga fishermen. Meaning, mga normal na tao. Hindi pa nga sinabi kung graduate ng high school yung mga yan. Tama? At alam niyo po ba, I want you to see this. Ako po ang isang tao na ayaw ko ng fishing. Kasi po, boring ako dyan. I'm so sorry. Meron mga nagpi-fishing dito, di ba? Si Mark. Nasa si Mark? Mark, gano'n katagal ka nagpi-fishing? Hindi. Yung pag nasa fishing, hawak mo yung fishing rod, gano'n katagal? 5 minutes lang? 5 minutes lang daw, may huli na siya. You're so blessed kung meron. Pero depende yun sa tubig. Tama? Kaya po ayaw ko ng fishing. Kasi po minsan sumama ako dyan. Grabe, mahigit isang oras ako nakaganon. Ngalay na ngalay ako, ang init pa. Tapos nung nakahuli ako, kasi laki lang ng dilis. At biniro pa ako nung kasama ko, sabi niya, maganda yung ano yan, nilalagyan ng mga gulay sa loob? Relleno, dilis, relleno mo talaga. Lakas mang asar eh. Kaya ayaw ko niyan kasi ang bagal ng facing. Ang bagal ng resulta. Tama? Now, alam niyo po ba, one thing I learned, ito po mga fisherman, kapag po sila magagaling na mga fisherman, now listen to me carefully, ang una-una nilang ginagawa, they studied where the fish would be. Pinag-aaralan nila kung saan naandun yung mga isda. Kung gaano ka-level, kung anong klaseng lalim ng tubig, na naandun yung mga isdang yon. Meaning, how deep in the water they would be. Pagkatapos, what type of water they like to swim. Kasi po mayroong mga tubig na ayaw ng isda. Tama? Amen po ba? At what kind of fish would be in those kind of water? Kasi kung alam mo yung mga gusto mong hulihin na malalaki, wala naman doon, hindi ka po pwesto roon. Meaning, pinag-aaralan nila, umuubos sila ng panahon para mag-research at pag-aralan yung mga bagay na yan. That's what the fishermen do. And here in this verse, ang sabi ni Lord, He wants you to become fishers of men. Our Lord, our Savior,
The King of all kings, the Lord of all lords, the God of all gods has called you to be a fisher of men. Do you agree with me? Say amen. Now, as someone who believes that you are called by the Lord, someone who followed Him, someone who believed in Him, so we need to study also kung saan tayo makakapag-fish ng men. Are you following me? And this time, marami yan sa karaktihan. Marami yan sa suwarmahan. Marami yan sa park nakatambay. Lalo na ngayon. So we need to study also where those people's gonna be. What's the best time to fish them? Huwag kang pupunta sa park na tanghalin tapat. Wala kang mabibingwit doon. Pumunta ka from 5:30, 6 o'clock, 7 o'clock, palalim ang gabi. Diyan, ang daming mga fish dyan na nagkalat. Itim ang ulo lahat. You need to study also, mga anak. Amen? Are you with me? Narinig niyo po ako? Come on, everyone, LRCians, listen to me. I'm trying to get you to the point na umalis ka sa comfort zone mo ngayong mga panahon na to. Amen? Kasi doon tayo tinawag ni Lord. Amen? Out of the church, out of the cell group. Tama? Labas po tayo, out of your meeting place. Most especially this time, na hindi na po mainit, as I said earlier. Come on, I'm trying to get you to go into community where the people is. Try. No po? Baka merong 10, makapagdala ka ng kahit isa lang, sa isang kaluluwa, milyong-milyong anghel na nagdiriwang sa langit. E paano kung chismosa pa yon? Libo-libong anghel, hindi lang milyon, trilyong anghel. Tama? Dapat po pag-aralan din natin like the fishermen do. Tama po ba? Ang advice ko lang sa inyo, dahil nasa UAE tayo, samahan nyo ng konting pag-iingat when you share the gospel. Huwag kayong magdadala ng Biblia, huwag kayong magdadala ng tracts, huwag kayong magbibigay ng ito yung place namin, ito yung oras, ito yung timing. Huwag niyong gagawin yun. Lahat ng sasabihin nyo andito. Why? Bakit andito? Kasi graduate kayo ng training eh. Graduate kayo ng soul, grabe. Graduate kayo ng, nag-encounter ka, kahit hindi ka graduate na soul, yung encounter mo lang. Ang dami mong natutunan doon. You need to open your mouth to someone. Hello? Amen po ba? Are you listening to me? Now, like what the fishermen do, we need to go out to where they are. We need to find them. Yun po yung ginagawa ng fisherman. As a matter of fact, you don't need to go far. Hindi mo kailangan lumayo. Bakit po, Pastor? Tanong niyo ko, bakit po? Kasi marami sa kanila nasa office mo lang. Marami sa kanila kasama mo sa bahay. Marami sa kanila ka-TikTok mo pa. Panay pa ang like sa mga picture mo. Tama? Amen? Hindi ka nalalayo. Katabi mo sa transport mo, araw-araw. Are you with me? Alam niyo po ba one day, naalala ko lang po. Hindi ko po kasi makakalimutan to. One day po, nung nasa Las Piñas pa kami nakauwi, yung po sasakyan na, una sasakyan ko magmula na yung Christian ako na po. Nabili nila Sister Lorena yon, nila Brother Anthony. Nagpa-leather po ako ng silya. Pina-leather ko yung chair. Nabanggit ko na to sa mga matatagal na rito. No? Pina-leather ko yung chair. No po. Sabi sa akin ng may-ari, balikan niyo po bukas ng gabi. Ano oras kayo nagsasara? Sabi niya, mga 8:30 po, sarado na kami niyan, 8 o'clock. O sige, balik ako dyan. Yung boss nila kinausap ko, sabi ko, boss, alas 8 kayo nagsasara? Sabi ko, pwede mo pagbalik ko dito bukas, mag-share lang ako ng gospel dito sa mga to. Pastor po ako sa Dubai. Sige. Pagbalik ko, nagdala ako ng merienda nila, may dala akong laptop, may dala akong projector na maliit. Sinarang ko yung mga yon. 6 silang mekaniko roon. Yung isa lang ang nagpatuloy. Ngayon, nagagamit ng todo-todo sa church doon sa Las Piñas.
See, if you will not do that, where the people will go? Tama? Hindi mo nakikita, yung isang kaluluwang yon, hindi mo alam, magpo-produce ng marami yon. At poging-pogi ka sa Panginoon kasi ginawa mo yon. Hindi ako nagpapapogi kay Lord, yun talaga yung gusto kong gawin. In exchange of what happened to my life. Kasi po nakita ko yung laki ng pagbabago pag nakilala mo si Lord So, in return, ginagawa ko yon para naman sa iba. Amen? Are you there? Amen? Because again, if they die on that state, meaning state ng condition na wala si Lord sa buhay nila, if they are unsaved, in other words, without Jesus in their life, they will spend the rest of their eternity in hell. Tandaan nyo palagi yan. Wag na wag nyo kalilimutan. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Salvation is found in no one else. There is only one name given under heaven for which man could be saved. Only the name of Jesus. Amen? Panghawakan niyo yung mga verse na yon. Paano to? Paano itong mga to? Anong mangyayari sa buhay nitong mga to? And you need to understand, mga anak, once a person is dead, on that condition, eternity na yon, uulitin ko uli, sa hell ang bagsak nila. So, kailangan nyo po magkaroon ng passion. Kailangan nyo magkaroon ng compassion sa mga lost. Look at your neighbor and say, Pastor Bobby is talking to you. Sabi mo, here's the third one. You cannot be ashamed of the gospel. Hindi raw dapat ikinahihiya yan. Now, tanong ko rito, bakit hindi mo kailangan ikahiya? Ito po yung sabi ng verse, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit ka nga ba mahihiya? Because it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. Mga anak, napakalinaw po nito. Bakit hindi ka kailangan mahiya? Bakit hindi ka kailangan matakot? Because yung gospel ni Christ may power for salvation. Ang tao, pag naniwala at narinig ang salita ng Diyos, from darkness to light, from wickedness to holiness, from nothing to something. Yung lagi siya sabi ni Manny Pacquiao, I came from nothing to something. At yun ang totoo, yung buhay mo nothing, ngayon naging something. Because of what the Lord has done. So bakit mo ipinagkakait siya sa mga tao na supposed to be kasama mo lang? Nararamdaman niyo po ba yung gigil ko rito? Hindi po ako pinatulog ni Lord dahil lang dito sa message na to. Ang aga ko pong nagising. So, ito po is something na si Lord na nagsasalita sa inyo. Hindi po natin dapat ikahiya ang salvation kahit na may tattoo pa yan. Kahit na palamura yung tao, dapat niya lalong marinig kung ganun. Tama? Ngayon, kung ayaw maniwala, ayaw sumama, again, at least, tinry mo kesa hindi ka nagtatry. Tama? Amen? At ang maganda sa Panginoon, hindi niya pinahirapan. He doesn't make it hard. Hindi niya pinahirapan ng mga tao. Hindi niya kailangan magbayad para lang maniwala yung mga tao. He just wants people to believe. For everyone who believes, may salvation ka na. Walang bayad, libre. Kailangan lang maniwala ang tao sa death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. That's it. Yun lang ang kailangan niyang paniwalaan. Wala na iba pa. Amen? Those people just need to believe what He had done. To believe and repent. Because those two much goes together. Believe and repent. It actually goes together. Hindi pwedeng believe lang na hindi ka nagre-repent.
Tama? For you to have a new life, for you to have a regeneration, for you to be born again, you need to believe and repent. Tama? The Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old is gone, the new thing has come, begun. Yun po yung sabi ng Biblia. Can I hear a loud amen? So as simple as that, ang tao lang kailangan maniwala. At hindi maniniwala ang tao hanggang di tayo nagsasalita. Huwag mo ikahiya ang gospel. Sabi mo sa katabi mo, don't be ashamed of the gospel. I don't know about you, but me, I'm not ashamed of the gospel. Hindi ako nahihiya. Pag gusto kong magsalita para sa Panginoon, magsasalita ako. Amen? Why? Why I will be ashamed? The Lord Jesus Christ has revealed Himself to me. Sapat ka mahihiya, binago ng Panginoon ang buhay mo, binago ng gospel ang buhay mo. So don't be ashamed to share the gospel. Testimony mo lang. Ang laking bagay na. Tama? Are you there? Narinig niyo po ako? You must not be ashamed, you must not be afraid to talk to someone. And tonight I want to push you to don't be ashamed. As your pastor, ayoko po kayong mahiya. Gusto ko pong kapalan nyo ang mukha nyo sa pag-share ng gospel. Huwag po tayong matakot. Tama? Alam nyo, makinig kayo buti. Pag may hawak kang katotohanan at ang Panginoon nag-uumapaw sa puso mo, madali lang gawin yon. Hawak mo yung katotohanan. Bakit tapos nakikita mo yung mga tao sa paligid mo? Nasabi ko na sa inyo ito many times. Kapag ako nagda-drive, nandun ako sa dulo ng unahan ng traffic light, bago maraming taong tumatawid, balikan, lagi ko naiisip, Panginoon, saan kayang puntan itong mga tao na hindi pa nakakilala sa'yo? Sa hell ang puntan ng mga yon. Pag sumasakay ako ng taxi, kinakausap ko yung taxi driver. May kumuha ng number ko kanina, yung taxi driver. Alam niyo kung bakit? Ang speaker natin next week is si Bishop Daniel. Nakita ko, Uganda siya. Nakita ko yung taxi ng driver, kanta ng kanta, hindi Muslim yon. Alam ko hindi. So nung kinausap ko siya, Uganda siya. At pinakita ko si Bishop Daniel, kilala niya. Kinuha yung number ko at pupunta raw siya dito next Friday. Tingnan nyo, simple act. Matagal na raw siya hindi nakakapag-church kasi raw yung timing ng kanyang driving. Sabi ko, pero sa Uganda, Christian ka. Yes. So, paano mo nagagawa na Christian ka, hindi ka nag-church? Kasi yung timing daw, tapos sabi niya, ito ba yung building niyo, ito yung church niyo? Mahirap ang parking doon. Sabi ko, kung gusto mo, walang mahirap na parking. Ang sabi ko sa kanya, wag mo idahilan yung parking. Kasi kung gusto mo, madali yan. Talagang ginanong ko siya. Then, kinuha niya yung number ko, magwa-WhatsApp daw siya sa akin. Alam niyo, pag meron ako nakikilalang ganon, hindi ko kinukuha ang number nila. Binibigay ko yung number ko. Kasi usually, pag tinawagan mo, ay, brother, I'm not available today. So, kapag binigay mo yung number mo, doon mo makikita kung sigurado siya, tatawag siya sa'yo. Tama? Are you there? Nasusundan niyo po ako? So, number ko lagi ang binibigay ko. Marami na pong gusto mag-church dito. Ilan yung binigyan ko ng number kong Pilipino, wala naman dumating. Tama? At least, binigyan ko sila ng chance. Sinaran ko sila. Tama? Mga po kayo mabuti. You gotta have the courage to speak the truth to them. Amen? Are you following me, mga anak? Gusto ko po na magsalita kayo ng katotohanan sa kanila. At alam niyo po ba, halimbawa lang, example ko lang. Halimbawa, ito yung bahay mo, bukas yung bintana dyan, nasa ground floor ka. Nakikita mo na susunog yung kabilang bahay. Yung kabilang bahay may third floor. Nakita mo na susunog na yung itaas. Pababa na sa baba. Tapos yung mag-anak andun sa baba, nanonood ng Netflix. Ano gagawin mo? Ha? Ano gagawin mo? Tatakbo ka sigurado doon sa kabilang kalye, tatawid ka at sasabihin mo, oy, yung bahay niyo susunog sa taas. Lumabas na kayo dyan. Kasi hindi nila alam, nasa taas ang sunog. Tama? Nasusundan niya ako?
So, ganun din ang tingin mo sa mga unbeliever dapat. Ganun din ang tingin mo dapat. Nabuhay pa sila. Pag hindi nila nakilala si Lord, nasusunog na sila sa impyerno without them knowing it. Say amen. Amen. Mga anak, damandam ko yung preaching dito ngayon. Kasi si Lord ang nagsabi nito sa akin for you guys. Si Lord po ang nagsabi. So kung mahal mo yung mga katabi mo, mahal mo yung kapitbahay mo, then pupunta ka talaga. So meaning, mahalin po natin yung mga taong alam mong ang punta sa hell one day. Kitang-kita na natin sa paligid na the Lord of all Lords will come back one day. Babalik ang Panginoon po one day. Kung hindi man sila mamatay, pag nag-rapture, maiiwan yung mga yan. Pag wala silang Panginoon sa buhay nila. Tama? At wala iba sisisihin doon dahil ikaw. Matanga mo, lahat ng katrabaho mo naiwan, ikaw lang na-rapture. Saklap, no? Lahat sila naiwan, pati yung boss mo, naiwan. Ikaw lang ang na-rapture sa buong office nyo. Why? Maliban na lang kung na-share mo yung gospel sa kanila, may pagmamalaki ka. Hindi kayo nakinig sa akin eh. E paano kung hindi mo sinabi sa kanila? Tama? So get out of your comfort zone. Sabi mo sa katabi mo, get out of your comfort zone. Tama? And the Lord has given me this burden. Kaya nung nag-share ako ng Tuesday, sabi ni Lord, duktungan mo yan. Dalhin mo sa pulpito yan. See, papakita ko lang sa inyo yung main verse ko sa cell group namin last Tuesday. No po? Ito po yung main verse ko. Sabi rito, and Saul approved of their killing him. Ito po yung cell group ng mga leader. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church, going from house to house. He dragged off both men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Meaning, kaya ko sinare sa inyo to at doon sa mga leaders ng Tuesday, sa panahon po ng Book of Acts, ang mga early churches, grabe po ang persecution. Grabe. At ang unang-unang martyr, si Stephen, pinapatay ni Saul, na nung na-encounter ni Lord, naging Paul. Saul pa siya dyan, sa verse na yan. Pinapatay niya si Stephen kasi si Stephen ang unang-una nagsalita about the power of Jesus Christ. So nang nakita niyo yung pinapatay niya. Pagkatapos, nilibing nila, pagkatapos si Saul, dinestroy yung mga simbahan. At hindi lang yon, going from house to house, cell group to mga anak. Going from cell group to cell group, he dragged off both men and women and put them in prison. Kung nagsa-cell group ka doon sa mga bahay-bahay nyo, pupunta si Paul o si Saul, kukunin kayong lahat, may kasamang pulis, ilalagay ka sa kulungan. Tayo dito, wala pang pisikal, wala pang kinukulong, wala pang sinisirang simbahan. Sa kanila, nangyari na yan. May pinatay pa. Pero tinan nyo sabi, those who had been scattered, preach the word wherever they went. Kahit saan sila magpunta, ang salita ng Diyos, pinipreach sila. Wala pang pinatay, wala pang kinulong sa atin. Pero ito tayo, wala tayong ginagawa. Paano kaya paglalo na may patayan? Paano kaya paglalo na ikunulong? Eh di lalo na wala tayong gagawin. Eh ngayon ngang okay lang tayo, wala nga tayong ginagawa. Amen? Amen, mga anak. Narinig niyo po ba sinasabi ng Diyos sa atin ngayon? Tama? Nawalan lang tayo ng face-to-face for weeks. Nag-warning lang ang Panginoon. Sila nga, oh. Pero again, the Word of God, wherever they went, they share it. Huwag po natin ikahiya ang salita ng Diyos. Tama? Now, I will tell you tonight that the Lord has allowed us to come back in this place after 4 weeks. Bakit? So that we will not stop
preaching and sharing the gospel to other people. Tama? I'm preaching you right now, I'm pushing to you right now, I'm pushing you right now to go and share the gospel, mga anak. Kailangan po natin gawin to. Huwag tayo sumama sa ibang simbahan na nanahimik na lang. Meron tayong vision, napakalinaw ng vision natin. Go therefore and make disciples. Vision po ng church yon. Tama? So, I'm reminding you right now of your responsibility, of our responsibility. Tama? Now, bababa ulit ako para makita ko yung mga faces ninyo na malapitan. Kung talaga may conviction ba. Sabi mo sa katabi mo, you are called to be a fisher of men. Sabi mo. You may conviction, sabi mo, you are called to be a fisher of men. Okay? So, point number 4. You must do the work of what? Not the work of a nurse, not a work of a secretary, the work of an evangelist. I'm not saying you to stop your work, but do at the same time to share the gospel to someone. Tama? Because my Bible says, no po, ang sabi po ng Bible ko, but you be watchful in all things. Sabi niya, endure afflictions, at pakibasa nga yung susunod, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Ayan, ang sinasabi ng Panginoon sa'yo. Amen? Did you see that? Very profound po yung verse na yan. There is so much in that verse alone. Tama? Isa po ito sa mga verse. Again, nung nagsimula po ako mag-share ng gospel, nakita ko yan. Noong 2004. Tama? Yan po yung mga verses na nagbigay sa akin ng pagkakataon ng conviction na mag-share talaga. No? Ang evangelist po, hindi mo kailangang mag-aral sa isang Bible school. Again, testimony mo lang, okay na. Yung nakikita ka ng ka-office mate mo na dati kang palamura, dati kang chismosa, dati kang basagulo. Ngayon, ang lumalabas na sa bibig mo, amen, praise the Lord, God bless you, sister. Yung palang, evangelist ka na pag nakita nila. Tama? Yung kahit ang hirap ng buhay, lagi ka nakangiti. Sasabihin nung kasama mo sa trabaho, grabe no? Sinabihan ka na matatanggal ka na after 1 month, lagi ka pa nakangiti. Doon mo nababanatan yon. Kasi may Diyos ako eh. Ang Diyos ko kasi may pangako eh. Doon pa lang. Pwede mo nang simulan, tama po ba? See, the problem of many churches is, we have relegated that assignment to the pastor eh. Ang problema kasi natin, akala nyo, ang gagawa niya, ang pastor nyo. Akala nyo, ang gagawa ng winning soul, yung mga leaders nyo. Ikaw mismo ang gagawa niyan. We have the responsibility, all of us. At ang maganda sa ating church, hindi tayo traditional church. Mantawan mo yung traditional church, ganito. Si pastor, maglalagay ng evangelism team. Ito, evangelism team to. Itong 3 linyan to. Siguro, 10 sila o 15 na. Evangelism team. 200 tayo. Itong evangelism team. 15 sila o 25 sila. So, ang aasahan ko lang, itong 25 to. Ano ginagawa no 175? Nagbubutas ng silya. Yun po yung mga traditional church. Doon po ako galing sa ganung church. Buti na lang, nagkaroon ako ng initiative to share the gospel. Kaya po nagkaroon ng evangelism team. Ako yung ginawang head. Pero dati, wala. Wala talaga, as in wala. Nung dumating ako sa church na yun, 25 lang kami. Ako yung pan-24, si Grace, pan-24 si Pastora Grace, ako yung pan-25. Nung pinanganak si Tina May, siya yung pan-26. Totoo po yan. True story yan. Hanggang sa dumami yung member nila, may mga branches na, alam nyo, praise the Lord, kasi po, alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo,
we're trying to train you all to fulfill yung greatest commission sa buhay niyo lahat. Kasi sabi doon, go and share the gospel. Sinabi ni Lord Diyos sa lahat ng mga tao, 12 dinisciple niya. At sinabi niya yon after He rose back from the dead and before He ascended back to heaven. Nung nabuhay siya muli, bago siya umakit sa langit, sinabi niya yon. Napaka-importante nun. Kasi yung huling habilin, importante. Di ba? Halimbawa si Hans, si Hans na naman, kasi si Hans ang favorite ko eh. Halimbawa si Hans, sinawag ng lolo niya. Hans, apo, pumunta ka na rito, ipabigay ko sa iyo yung bato. Oh. Importante yon kasi huling habilin yon. Tatakbo ka talaga no, mantaka mo yung agimat, ibibigay sa iyo, huling habilin. Tama. Ibang bato yun, nak. Dar na yun, siya sabi ko, ha? Yung pala yung lolo ni Hans, pusher pala. Amen? Mga anak, seriously speaking, importante po yung sinabi ni Lord. Bago siya umakit sa langit, yung sabi niya. Imagine mo, sinabi niya sa mga disciple niya na 3 taon niyang tinrain. Di ba? At yun ang sinasabi niya sa atin ngayon. Tama? So wala po tayo evangelism team dito. Lahat kayo evangelist, supposed to be. Wala akong nakita sa Bible na meron evangelism team. Di ba? Wala tayong nakita. Tama? Wala. Wala tayong nakitang ganon. Lahat tayo are called to be an evangelist. To fulfill your ministry. Tama? So ang buong problema natin ngayon, we think, ang iniisip natin, hindi natin role yung mag-win. Ang role niyan, yung pastor. Mali po. Lahat tayo, role natin yan. Hindi lang ako. Tama? Lahat po tayo. Amen? At yun po yung proper. Tama? Hindi yung shepherd ang mag-win ng sheep. Yung sheep, mag-win ng sheep. Amen? Alam niyo po, ang trabaho ko is to make you healthy. Tama? Healthy sheep produce sheep. Kaya nga may training tayo eh. Kaya nga may proseso. Pagdating mo pa lang, gagraduate ka ng consolidation. Tama? For you to make it, for you to be healthy. Pagkatapos na mag-encounter ka, dadaan ka ng 40 weeks sa training, eh di healthy ka na, magpo-produce ka na ng sheep. Huwag nyo asahan na yung mga leader nyo o kami magpo-produce ng sheep. Lahat tayo. Narinig niyo po ako? My job is to keep you healthy, but your job is to get a sheep for yourself. Yung may aalagaan ka sheep, kailangan. Huwag ka tumagal sa church na ikaw lang inaalagaan. Kailangan may inaalagaan ka rin. Tignan yung mga leader ko, lalakas ng amen. Tama? Kayo, wala. Wala kayo amen. Wala, hindi tumatama sa inyo eh. Amen. 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 In other words, you need to finish the process, mga kapatid, para maging producer ka ng sheep. Tama? And that's the reason, bakit po meron tayong mga cell leader, para meron kayo small family na nagkikater sa inyo, hindi lang sa pulpito, but in the middle of the week. Amen. Narinig niyo po ba ako? So, tingnan niyo po yung kaliwat kanan niyo. Silipin niyo lang, yung kaliwa at saka yung kanan. Silipin niyo, silipin niyo. Silipin niyo. Sino dyan sa mga katabi nyo o sa buong row, hanggang ngayon, hindi pa nagpo-produce ng sheep? Sige, silipin mo. Picture mo, Brother Randy, sino hindi pa nagpo-produce? Tama? Listen to me, everyone. Listen to me. Sabi ko rito,
if you are a healthy sheep, a healthy disciple of Jesus, you will attract and save people to you. Tama? Makaka-attract ka ng someone. Come on, can you hear loud amen, please? Palakpakan nga natin si Lord. Bakit ko nasabi yun? Because ang isang unsaved people, pag nakita ka, meron kang joy sa puso mo. Magtataka yun. Kasi po ang unsaved people, pag nakita niya meron kang love sa puso mo, magtataka yun. Bakit na kahit hindi siya kalablab, nilalab mo siya? Kahit na lungkot na nangyayari sa buhay niya, nakita mo may joy siya. Meron kang fruit supposed to be the Holy Spirit within you. At dahil nga, dapat nga nagmamanifest yun. At kapag yung isang unsaved person, sinabi niyang, parang gusto ko yung meron ka. That's it. Bakit niya sasabihin sa yun? Because you are a healthy disciple of Jesus. Tama? Kasi po yung mga unsaved people will say, grabe no, paano mo nagagawa yon? Paano mo nakakayanan? Pag nagtanong na ng ganon, kaboom! Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. That's it. Kasi nakikita nila sa iyo eh. When they see the joy that you have, yung unspeakable joy, alam mo yan? Di ba tinuro ko na sa inyo yan? That you come to your office, lagi ka nakangiti. Tama? Yung pagpasok mo sa office, yung boss mo na hindi may drawing ni Picasso yung mukha. Pag nakita kang dumating na nakangiti, ngingiti na rin. Tama? Yung ka-office mate mo na suicidal na, magpapakamatay na. Dahil nakikita kang very alive. Sa halip na magpapatagana na sa scooter, hindi matutuloy. Amen? Yung boss mo na lagi malungkot, ngingiti hanggang tenga kasi nakikita ka. Bakit? Because you're a healthy disciple of Christ. Mga kapatid, importante na nagro-role model tayo sa iba. So my job is to make you healthy. The primary leader's job is to make you healthy. To prepare the food here, nutrients food, para lumusog ka. Spiritually. Amen? So you need to share the gospel, mga anak, starting to your own Jerusalem. To your own family. To your parents, to your siblings, to your children, to your spouses in Philippines. Tama? The whole of your household. Amen. Here's number 5. Bago yon, basahin mo natin 2 Corinthians. Now then, we are ambassadors of Christ, for Christ, as though God were pleading through us. Grabe to. Alam niyo ba kung may meditate nyo itong verse na to? Grabe po to. Tingnan nyo, sabi ikaw daw is ambassador ni Christ. And the King of all kings, the God who created the universe, were pleading through you. Nagmamakaawa ang Diyos sa iyo. We implore you on Christ's behalf because be reconciled to God. Ang Diyos po, no, I like this verse. Pag sinabing ambassador ka, yung mga ambassador dito, they represent Philippines, right? Pag ambassador ka, you represent the country kung saan ka galing. Now listen to me, it means you and me are supposed to be God's channel. Tama? And from Him to plead to the world through us. So tayo po yung nagpiplead ng Panginoon sa atin through us na i-share mo naman. Please. Na ang mga tao maging reconciled kay Diyos, kay God. In Christ's behalf. Hello. Nasusundan niyo po ba ako? Simple lang po yan. When God speaks the way God speaks through you, then makukuha mo ang mga unbeliever. Kasi ang sineshare mo, yung salita ng Diyos. Tama? You must be the God's instrument,
God's channel, God's mouthpiece, God's conduit of Word of God sa mga tao. Ikaw dapat yung arms and legs ng Panginoon. Kaya nga siya nagpakilala sa iyo eh. Ikaw yung ambasador. Mantaka mo, ambasador ka ni Christ dito sa lupa. Nakikita niyo ba kung gaano kabigat yun? Mabigat lang yun dahil hindi mo gusto. Pero kung gusto mo, magaang lang yan. Kung talagang gusto mong gawin, napakagaan lang yan. Pwede mo ipagmalaki that I am the ambassador of Christ. So kaya mong gawin, tama? Amen. Amen. Come on. Amen. So my number 5 is, God wants to use you to plead His cause. Yan ang gusto ng Panginoon. You need to share the gospel to other. And so God is pleading through you. Tama? Can I hear an amen? The God who created the universe. Imagine, nagpiplead sa sayo. The maker of heaven and earth. The God who created you according to His image. Nagpiplead sa sayo na please. He is pleading to you, 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 to all of us. That's the word of God, mga anak. So God wants to plead His message to lost people through you. Through you, through you, through you. Tama? Amen? Sabi mo sa katabi mo, may conviction, sabi mo, through you. Balikan mo rin siya, sabi mo sa kanya, ikaw rin, through you rin. Amen? At ewan ko lang, Panginoon, wag mo silang patulugin ngayong gabing to. Alam mo, kung di ka makakatulog ngayong gabing to, meaning tinamaan ka. Pero kung sarap ng tulog mo, meaning bali wala sa'yo, naririnig mo tonight. Kasi ako, hindi ako pinatulog ni Lord eh. Amen? You are the instrument supposed to be. Come on, palakpakan nga natin si Lord. Here's point number 6. So you must be prepared. Sabi mo sa tabi mo, you must be prepared. Sa kabila, you must be prepared. Tama lang yan. You must be prepared to be able to answer. And mga anak, you are part of the church. And this church is major in developing you. Ang major ng church na to, ang vision natin is to develop you. So you can be prepared. At kaya nga meron tayong mga trainings na ginagawa dito. Tama? So this church is preaching the Word of God to develop you. Tama? Alam niyo po ba, we adjusted so much for your benefits. Alam niyo kung bakit? Kasi noong mga panahon namin, kami mga primary leader noon, yung aming PEPSOL, pag hindi ka naka-attend ng 3 beses, ulit ka uli sa simula. Totoo yan. Kami, we adjusted so much to you guys. Matapos nyo lang yung training. Meron kami mga summer pa, no? Wala. Meron pang special na tao na harap sa'yo para tapusin mo. Noon wala, at walang pakailam yung pastor noon. Kung may pasok ka, kung ano man, wala. Kung ayaw mo tapusin, bahala ka. Kung gusto mo, umulit ka. That's true. Tanungin nyo sila, yung mga kasabay namin, sila Lorena, sila Anthony, si Tina May, tanungin nyo sila. Magkakasama kami niyan noon sa first batch. Nag-soul, nag-encounter. Pag hindi ka naka-attend ng 3, drop ka na. Walang adjustment yon kasi galing pa ng Dubai yung nagtuturo sa amin. Amen? Kami po, nag-adjust kami na so much para you must be prepared. Kaya itong simbahan na to, alam namin yung ginagawa natin. Alam niyo bakit? Because dinaanan namin yung dinadaanan nyo ngayon eh. Tama? Ako nga, nag-encounter ako, pastor na ako eh. Kailangan ko pong mag-encounter para matutunan ko yon. Amen? Amen? So, yun po yung ginagawa ng church na to, for you to be prepared. Sabi po ng 1 Peter, tingnan niyo sabi, but in your hearts, revere Christ as Lord.
Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Amen? So, how you will become prepared? Kung sa simula pa lang, magaling ka, then later on, nawala ka na. Ang dami pong ganyan. In the next 2 weeks, 3 weeks, magbibigay po tayo ng mga certificate sa mga taong nakagraduate. At kung ikaw yung hindi nagpatuloy, may kita yung mga classmate mo gagraduate, ikaw, tungangers pa rin at upuers hanggang ngayon. Amen? Na sana kasama ka nilang gagraduate, pero hindi ko alam kung nangyari sa'yo. At kayo mga nawala, whatever reasons, magkaroon kayo ng conviction right now. Amen? Mali yung desisyon mo kasi walang nanakaw ng matututunan mo rito, kundi sa'yo yun. Kahit saan ka pumunta, sa'yo yun. Pag-uwi mo ng Pilipinas, turuan mo yung mga magulang mo, sa'yo yun. Ilang papers yung hawak mo? 40 weeks na meron kang record. Itago mo yun. Pag-uwi mo ng Pilipinas, meron kang 30 days. I-share mo sa kanila. Grabe, no? Amen, amen, amen. Narinig niyo po ako? At sa puntong to, I don't need to, sa totoo lang, sa puntong to, na sinasabihan ko kayo, I don't need you to like me. Kung nagalit ka dahil ko hindi nakapagpatuloy, bahala ka. Sinasabi ko to for your own good. Dahil yung mga graduation nakita namin, kumonti ng kumonti. Nung naging counter, ang dami. Tapos nung nawala na sa graduation, ano nangyari? Amen? Kasi ito yung ginagawa natin para sa inyo yan. So kung may magtatanong sa akin, Pastor Bob, why do you put your trust so much in the Word of God? Pag may magtatanong sa akin, bakit tiwala ka dyan sa salita ng Diyos? Then, padadaanan ko lang ng ganito, to justify what I'm trying to explain to you all. Ano yung gagawin ko? Alam niyo po, sa Book of Acts, makinig kayo buti. Sa Book of Acts, sa chapter 13, Paul and some of his disciples, nagpunta sila sa synagogue. During that time, Sabbath day. Alam niyo po yung synagogue, napaliwanag ko na sa inyo ito minsan, para itong mga bus stop, no? Marami yan, mga synagogue. Pag ito yung synagogue, tatayo lang ako rito, magsasalita ako. So lahat ng mga nakatambay dyan, makikinig. Doon nagsasalita si Jesus. Hindi sa temple, sa synagogue. Are you following me? So, nagpunta po si Paul at saka yung mga disciple niya roon. Nagpunta siya. Then, nandoon na siya po, ang sabi nung priest na nandoon sa synagogue, sabi niya, meron tayong mga bisitang dumating. O, halimbawa, ito yung synagogue. Andito, ako yung priest. Nakita ko si Paul dumating dyan sa mga disciple. Oy, meron tayong mga bisitang dumating. Ayan, o. Sila Paul yun. Sa Book of Acts, chapter 13. Meron tayong mga bisita. Sabi niya. Tapos sasabi ng priest sa kanila, come on, pasok kayo. Would you like to say something? Yun ang sinabi ng priest kay Paul, saka sa mga disciple. At sabi niya, would you like to say something? Ang ginawa ni Paul, nag-preach ng sermon. Tama? Ganun po yung mga synagogue nung araw. Amen? Kasi nakita nila mga follower ni Jesus to mga disciple to Sabi ng priest, would you like to say something? Something lang yung sinabi, pero si Paul nag-preach ng buong sermon. So si Paul po, from chapter 13, starts, nag-preach siya, tiyatanong siya, if you want to say something, nag-preach. And when he finished preaching, from verse 44 and 45, they asked him to come back at the next Sabbath, meaning sa susunod na Friday o Sunday. Kasi Sunday yon. Sabi niya, pwede ka bang bumalik next Sunday? At pwede mo ba ituro ulit yung tinuro mo sa amin? Sundan niyo po ako? Tingnan natin nangyari. On the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Meaning, sa narinig nila kay Paul, bumalik ang buong city. Dahil gusto nilang marinig muli yung sinabi ni Paul about Jesus Christ. Paano mo nasisigurado na yung mga taong kinuwentuhan mo is hindi ka gustong marinig uli?
Ayaw ka na nilang marinig because you are not prepared. Tama? But if you are prepared, you can say whatever you want to say in the power of the Holy Spirit kasi meron kang narinig, meron kang natutunan, na pag-aralan mo yan so you can witness to someone. Amen? Amen, amen, amen. Nandiyan po ba kayo? Narinig niyo ako? Tama? Did you see that? The whole city gathered the next Sunday. The next Sabbath day. Can you imagine that? Almost everybody, the whole city, they came back. Balikan natin verse 38 po. In verse 38, ito po yung sabi sa 38. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sin is proclaimed to you. Isa po yan sa mga sinabi ni Paul doon sa sermon niya, na si Jesus ang kaligtasan. Patatawarin ka ni Lord sa kanyang kasalanan. Ano man ang kasalanan ginawa mo, si Jesus lang ang magpapatawad sa'yo. Very powerful yun sa kanila. Kaya nagbalikan lahat, mas nagdala pa ng marami. Dapat yan na malaman ng mga unsaved, na ano man ang kasalanan ginawa nila, ano man ang mga pinaggagawa nila sa buhay, si Jesus, kaya kang patawarin kahit sino ka pa. Gaano man kabigat yung kasalanan ginawa mo. In fact, lahat tayo makasalanan. Kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. At tayong nasa church, alam natin yun. Yun lang ang kailangan mo sabihin sa mga tao. Na merong way papunta ng heaven. Kailangan kilalanin mo siya. Di ba meron pa kang verse na, that through your sin be as scarlet, come they can be whiter as snow. Gaano mang karumi ang kasalanan mo, gaano mang kabigat, kayang paputiin ni Lord yan pag pinatawad ka. Tama? At yun yung nangyari sa atin lahat. And this is the reason of hope na meron tayo. Yung pag-asa natin na kapag tayo tumawag kay Jesus, may kaligtasan. Yun ang kailangan nilang marinig. Amen? Because everybody had done something. Everybody has taught some things. Everybody has did something na mali. Lahat tayo, na-miss natin yung mark. We've missed the mark. Lahat po tayo. We have some behaviors. We have some actions. We have so many stuff inside of us, of our heart, that needs to reconcile with God. Pero alam niyo yung great news? Listen to me. We can be forgiven. You can be forgiven. And this is why we have hope habang tayo nabubuhay pa. So, kinino nila maririnig na kahit gaano kalaki ang kasalanan nilang ginawa, pwede kang patawarin. Kinino nila maririnig yon? Sa'yo! Sa'yo lang. Tama? Tingin nyo, maririnig nila sa mga RC yan? Hindi. Ang RC, pag nasa loob ng church, holy, paglabas, wala na rin. Pare-parehas na lang uli. Alam natin yan, ganyan tayo noon eh. Hindi ko nilalahat, pero ganyan tayo noon. Tama? Amen. That's why Jesus is very important. He paid the penalty of your sins. At meron pa sinabi yung Bible na, your sins and iniquities, sabi ni Lord, I remember no more. Kita mo, hindi ka lang pinatawad, kinalimutan niya pa lahat ng kasalanan mo. Tama? So, hindi lang siya namatay sa cross. May sabi ng 39. Through Him, everyone who believes, ano sabi? Is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. So, nung narinig nila itong dalawang verse na to, bumalik lahat yung mga tao kasi alam nila na marami silang kasalanan ginagawa. Na meron pala kapatawaran yon, na madja-justified pala sila one day. Kaya yung buong syudad, bumalik. At sabi, pwede mo bang i-preach ulit to? Kasi mag-i-invite kami ng marami. Next week. Hello. Are you reading? Are you listening to me? This is something na napakaganda pag-usapan. Mantakay mo. Alam nyo ibig sabihin nitong justification? Sabihin nyo nga justification.
Ibig sabihin niyan, when God looks at you, parang wala kang ginawang kasalanan. Ganun lang. Yun ang justification. You are justified because of the Lord Jesus Christ. Binura ni Lord ang lahat ng kasalanan mo. Dahil sa pamamagitan niya ka ng banal na dugo, tama? So, in very practical explanation, kung mananampalataya ka lang sa Panginoon, no? Ang tingin ng Diyos sa'yo, parang wala kang ginawang mali. Wala kang ginawang kasalanan. Ang sabi rito, you are justified. Sabi rito, through Him, everyone who believes, through Jesus Christ, is set free from every sin. Kita mo, naniwala ka lang, nanampalataya ka lang, lahat ng babaeng ni-rape mo nung araw, wala na, bayad na. Lahat ng ninakaw mo, kung mamamatay tao ka, lahat ng pinatay mo, bayad na ni Lord. Sabi ng isa, ganun pala yun? Makapatay nga one day. Amen? Are you there? Narinig niyo po ba ako? Malinis ka na sa Panginoon ng Diyos. Come on. This is the best time to clap your hand. Sige po, may lalakas pa yan para kay Lord. Woo! Imagine, you are justified with all the sins that you have done yesterday, today, at yung gagawin pa forever. Bayad na ni Lord yun eh. Kung magkasala ka man, bayad na ni Lord yun. Ngayon, kailangan mo lang manatili sa Panginoon. Tama? Amen po ba? Amen? Alam niyo po ba, yung kasalanan mo, kinalimutan ni Lord, pero yung katabi mo, pag nagkasala ka, hindi niya kalilimutan yan. Sa 100 na ginawa mo maganda, magkasala ka lang isang beses, iiwan ka niyan. Tama? The people around you don't treat you like what Jesus did to us. Tama? They will remember what you did. Hindi niya makakalimutan yung ginawa mo. At ang problema nun, imamarites ka pa sa ginawa mo. They will recall your past. They will bring you up your failures. But the Jesus we serve, He said, all your sins and iniquities, I will not remember again. Yan po yung sabi ng Hebrew 8:12. Come on, that's the best time to shout, Amen! And that's the reason why you need to be an evangelist. You need to share this truth to other people. Gawin mo lifestyle yan, that Jesus saves, that Jesus forgives sins. That Jesus is the only way to heaven. Tama? Now, let's go to my last point. Before we go to my last point, we want you to read something here, okay? Sige po, basahin muna natin Luke 14:15. Can somebody read for me? Pwede mo magbasa? Praise. Ay. Sino babasa? When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Ayan pa, Dak. Sundan mo yan. Sundan Jesus nyo. replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.'" Okay, so merong isang tao na naghanda ng party, banquet daw. At sabi doon sa kanyang servant, punta ka nga roon sa mga in-invite ko. Sabi mo, lahat ng pagkain ready na. Ang party ready na. Then, verse 18. But they all alike began to make excuses. The first said, "I have just bought a field, and I must go and see it. Please excuse me." Yung unang in-invite, pinadala ng invitation, sabi niya, pupunta ako daw sa aking sakahan at sa aking mga inaalagaan, o na bumili lang ng lupa at titingnan ko yung binili kong lupa. Pangalawa, Another said, "I have just bought 5 yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me." yung isa naman, bumili raw siya ng mga alagang oxen, 5 piraso. Pupunta kasi ako ron eh. Titingnan ko muna sila, i-check ko. Please excuse me. And the other, Still another said, "I just got married, so I can't come." bagong kasal eh. Hindi mo na ako pupunta dyan kasi bagong kasal ako. Tama? The next.
The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame." Dahil yung mga in-invite hindi dumating, ang sabi ng master, lumabas ka dyan. Maghanap ka ng someone kasi may pagkain ako nihanda, sayang. Tama? Sayang. Sabi niya, go out quickly into the streets and to alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Okay? The next. "Sir," the servant said, "what you ordered has been done, but there is still room." Sabi niya, Master, nadala ko na lahat, pero ang dami pang bakanting silya, oh. Hello? Amen. Ang sabi ng master, na-invite mo na lahat, pero ang dami pang bakanting silya. Still room. There is still room. Then, verse 23. Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full." Basahin nga natin to yung go out. 1, 2, 3, go! Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. Nung hindi pa puno, ang sabi nung master sa servant, pumunta ka sa roads. Pumunta ka sa mga country lanes and compel them. Compel means, pilitin mo na. Kasi ang dami talagang pagkain. So that my house will be full. Verse 24. "I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet." I tell you, sabi ng master, lahat ng mga in-invite ko na hindi dumating, hindi makakatikim ng salvation. So tingnan nyo, this is the parable of the great banquet. Alam ko marami sa inyo nabasa na yan. Pero ano yung point ko tonight? Ano yung point ko tonight? Naghanda ang Panginoong Yesus ng kaligtasan para sa iyo at sa akin. May mga taong pinadala siya para i-invite ka. At praise the Lord, meron tayo isang nakarating. Tama? Alam nyo, yung mga ini-invite nyo, invite nyo ng Tuesday, ng Wednesday, o ulang yan. Pagdating ng Friday, ang dami ng excuse niyan. Kasi nagpakasal ako kasi bumili ako ng lupa. Kasi titingnan ko yung binili kong hayop. Hayop na yan. Pwede naman tignan nyo kahit anong oraw. Sunday pa talaga o Friday pa talaga. Sorry po for my word. Yung hayop pa sinasabi ko. Amen? Ang dami excuses, di ba? Invitein mo. Ay, sis, pasensya ka na. Maglalaba ako O, ulitin mo ulit next Friday. Ay, sis, pasensya ka na ha. Kasi magkukula ako Ulitin mo ulit next Friday. Ay, sis, mamambalansya ako ngayon. Ipag-pray mo. Sabihin mo, Lord, tambakan mo ng plantsahin, tambukan mo ng... Marami silang dahilan. They don't even know that's the thing of the Lord na para dumating ka at makilala mo siya. Tama kaya sabi ni Lord, I tell you, none one of those were invited. We get a taste of my banquet. Now, ano yung point ko rito? Point 7, you must go to the highway and hedges and compel those people. Tama? Huwag kang sumuko. And listen to me, I'm not asking you to go and invite church people. Hindi ko sinabi sa inyo, mamingwit ka sa ibang simbahan. Hindi ko sinabi yon. Amen? I'm not telling you to go to other church and invite those Christians. No. Ang history ng church na to, lahat tayo, biningwit natin ang mga naandito sa dagat, hindi sa aquarium. Meron lang dumating dito na isang buhos galing sa ibang aquarium, pero ibang case yun. Mga FCGI, shout out sa inyo lahat. Ibang case yun, ibang usapan. Amen? And I'm talking about, mga anak, yung mga taong wala pang Diyos sa buhay nila. Ito yung dadalin mo sa church. Tama po ba? Yung mga taong dapat natin dalin sa Panginoon dahil wala pa silang Panginoon. Mga taong hindi pa saved, mga souls, mga lost souls. Tama? Wala pang relasyon sa nag-iisang Panginoon. Tama po ba? Are you listening to me, mga anak? So sa tingin nyo,
sa tingin nyo, sino yung magdadala doon sa mga taong yon? Sige, answer me. Sino? Sino? Tingnan mo yung katabi mo. Sino? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Tingnan ito last verse ko. Ay, wala na ba? Wala na? Okay, pakishare nga yung last verse. Hindi ko pala nailagay. Romans 10:14 to 15, nak. Ito yung last verse. Basahin nyo. Basahin natin to. Romans 10:14 to 15. Ano po sabi ni Lord? Sige po, last na to. Ayan, sandali lang at ina-arrange sila. Nakalimutan ko ilagay yung last verse. Sige po, Romans 10:14 to 15. Sino mag-invite? Kayo. Okay. Sino magsasalita? Pakisabi mo nga ako. Sino magsasalita? Sino mag-i-invite? Sino mag-share? Ayan. Eto, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Paano raw magkakaroon ng kaligtasan unless maniwala kay Jesus? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? Paano ito maniniwala kay Jesus kung wala nagsabi sa Kanya? At ang sabi pa, and how can they hear about Him unless someone tell Him? So, paano nila maririnig yung katotohanan unless may magsalita? Now, ang tanong, and how will anyone go and tell them? Tama po ba? Verse 15, without being sent. That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Now, tatanungin ko kay lahat before we close. Sino rito wala pang bahay at lupa sa Pilipinas? Taas ang kamay. Taas ang kamay, huwag kayo mahiya. Ayan. Sino rito gusto magkaroon ng bahay at lupa sa Pilipinas? Siyempre, kayo rin yun. Sino gusto rito maganda ang future niya? Taas ang kamay. Sino gusto rito magkaroon ng sasakyan sa Pilipinas? Come on. Alam mo yung sinasabi niyang, how beautiful are the feet of messengers who bring good news? Ang beautiful dyan, magiging beautiful ang future mo kapag marunong kang magsalita sa mga tao. Kung gusto mo maging beautiful ang future mo, then go and tell people salvation. Tell them about Jesus Christ. Tell them about who the Lord is. Kapag nag-share ka, sineshare mo si Panginoong Yesus, hindi sarili mo. Pag ako nag-share, hindi ko nga binabanggit yung church Maliban na lang kung magtanong. Si Jesus ang topic. At tingnan nyo, halimbawa, listen to me before we close this. Ako si Jesus, halimbawa lang, halimbawa ako. Nakita kita, grabe, binibida mo ko roon, binibida mo ko roon, binibida mo ko roon. Grabe, kahit saan ka pumunta, binibida mo ko. Ngayon, ako ang may hawak ng langit at lupa. Ano ngayon ang gagawin ko sa buhay mo? Come on, talk to me, talk to me. Ano ngayon ang gagawin ko sa buhay mo? Dahil ikinukwenta mo ako sa maraming tao na hindi pa nakakilala sa akin. I will make your life beautiful. Dahil yung paa mo, kung saan nagpupunta para mag-share ng gospel, aayusin ko lahat sa buhay mo. Alam ko, marami sa inyo pwede magpatotoo niyan. Alam ko, marami sa inyo pwede mag-testify ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Dahil hindi siya tumitigil mag-invite, hindi siya tumitigil mag-share ng gospel. Tama? In His perfect time, in His perfect will, paayusin ni Lord ang lahat sa buhay mo. Amen? So sa gabing to, gusto ng Panginoon, yung 7 yon, babalikan natin yung 7. Pakita mo ulit yung 7, nak. Pakita mo ulit yung 7, please. Yan yung mga rason, bakit gusto ni Lord na itong ituro ko sa inyo. Yung yan. Unang-una, balikan lang natin quickly, pray for laborers. Yan gusto ni Lord. Manalangin ka sa mga taong gagalaw. You are called to be fisher of men. Tandaan mo, tinawag ka ni Lord to be fisher of men. Meron kang gagawin. Mamimingwit ka ng tao. You cannot be ashamed of the gospel. Wag na wag kang mahihiya na mag-share ng gospel. You must do the work of an evangelist. You are the evangelist. You are ambassador of Christ. God wants to use you to plead this cause. Tingnan mo ha.
ang Panginoon nagmamakaawa sa iyo to plead this cause, to share the gospel to someone. You must be prepared na andito ka sa church dahil gusto kang i-prepare ni Lord. And again, I would like to tell you, you are so blessed. Kasi po ang church na to, may full training tayo para sa iyo. Hindi ka lang umaattend dyan, hindi ka lang nakaupo. Meron ka matututunan. Tama? And then the last one, you must go to the highway and hedges and compel. Mga anak, yung compel, pilitin mo na kung ayaw sumama. Itali mo, ilagay mo sa sako, ilagay mo sa taxi. Pagdating dyan, kalad ka rin mo yung sako rito, kalasan mo rito. Pastor, ito po yung in-invite ko. Kalasan mo yung tali, tanggalin mo yung... Tapos ginawa nga next Friday. Ang compel dyan, pilitin mo. Paliwanagan mo na maganda about the Lord Jesus Christ. Amen? Are you blessed tonight? Mga anak, ito yung sinare ko sa inyo because ito yung sinabi ni Lord sa akin. Totoo lang. Hindi po ako nakatulog kanina, 5:30, 6 o'clock. Hindi po ako pinatulog ni Lord. Meron akong message na nihanda. Sabi ni Lord, hindi yan. I-share mo sa kanila yung purpose ba't sila nandito sa church. And this is what the Lord wants you to do. Lord, tapos na yung purpose ko. Sinabi ko na. Kayo naman ngayon. Nasabi ko na. Kung gusto niyo ako i-invite, invite niyo ako. Anytime, season of season, tawagin niyo ako. Halimbawa, birthday mo, magyakag ka ng marami. Hello? Kung maliit lang bahay mo, wag mo isama sa cell group mo. Birthday mo, cell leader mo lang saka ako. Kami na bahala. Kung meron ka dapat pagpasalamat, mag-invite ka, Thanksgiving. Lumabas ang cell group ngayon, taglamig. Please. Out of comfort zone. Wala mo ng kainan. Taglamig na, baka magsebo ang tiyan nyo. Amen. Amen, amen. Yung pagkain nyo, dali nyo sa park. Doon kayo magkita-kita. Sabi mo sa katabi mo, may natutunan ka ba? Sino dito may natutunan? Taas ang dalawang kamay. Okay, stand. Tayo po tayo. Can you close your eyes? Sige po. Tayo po'y mananalangin na. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, we want to thank you for the word that you have shared to us tonight. Panginoon, salamat, Lord, for your leading tonight. Salamat, Lord, na binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-share yung kagustuhan niyo tonight, Panginoon. This is the first time na nagsalita ka sa akin direct, Panginoon. At alam ko, ikaw may gusto nito. And Lord, I pray na lahat po na inyong mga anak na nandito sa hall na to, Lord God, lalabas sila na may bagong perspective, Lord God. Lalabas sila na may bagong pananaw, Panginoon. At maramdaman nila na ang lahat ng salita na kanilang narinig. Panginoon, sa gabing ito, open niyo po kanilang mga mata upang makita nila yung mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Bigyan sila ng compassion. Lahat kami, Lord, bigyan niyo kami ng compassion. Bigyan niyo kami ng passion na gawin namin lifestyle ang pag-share ng God, ng goodness niyo, Panginoon, sa ibang tao. Lord, wala pong ibang magdadala sa amin sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi kayo lang. Kaya po, nawa sa pamagitan po ng mensaheng ito, Lord, magkaroon po ng tunay, Panginoon, na open mind ng bawat isa. Na tinawag niyo kami for this purpose alone. Na nandito kami to glorify your name by sharing your goodness and faithfulness sa mga tao sa labas, Lord God. Maraming salamat po for tonight, Lord God. We glorify your name. We bless your name. We lift up your name in this place. Thank you, Lord, for taking us back here, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy kami dumadalangin, Panginoon. Na nawa, gamitin niyo lahat kami para po mapuno ang lugar na ito, Panginoon. Maluwag pa, Lord. Alam namin na may purpose kayo, ba't nandito kami? At nawa, Lord God, before the end of this year, magkaroon kami ng compassion, Panginoon, to bring souls dito po sa lugar na ito. Alam namin, Panginoon, that's your purpose. Yun po kung gustuhan nyo sa bawat isa. Kaya po, Panginoon, bigyan nyo kami ng pagkakataon na magawa namin yung 7 mensahe at points nyo para sa amin tonight. Nawa hindi yung mabura sa puso't isipan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Thank you po so much. Salamat po. In Jesus' name, and all of us will say, Amen.